Kita natin napakalakas ni Vice President Sara Duterte sa Class D and E. Yung Class D and E, lalo na sa E, nandyan yung mga tumatanggap ng ayuda eh. Sa Class E na yan. At makikita mo na kahit anong bigay nila ng ayuda sa Class E, solid pa rin ang suporta ng mga mahihirap nating kababayan sa ating ikalawang Pangulo. No? So kumbaga, ah alam naman natin na galit ang tao eh. The fact na gusto nila si Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo, mas pinagkakatiwalaan nila si Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Mas mataas ang trust and approval ratings ni VP Sara. So kahit anong bigay nila ng ayuda, hindi siya nagko-convert into increase in trust. So ibig sabihin, Jade, yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda, so wow, they're wise. No, alam nila. So tanggap sila ng ayuda, pero deep inside, alam nila na hindi katiwa-tiwala itong gobyerno ni Marcos Jr. And I'm speaking dun sa ating mga nasa Class D and E as far as the surveys are concerned. Opo. At sa tingin mo, Doc, itong mga ayuda na sistema o style ay talagang paraan para hindi lubos na magalit yung taong bayan dahil siyempre may mga band-aid solution at hindi masyadong ano na lang, okay, bahala na. Parang gano'n na lang sa dating po ng taong bayan dahil nga ay may mga band-aid solution na binibigay. Kung yan po ang may tuturing po, matatawag po ninyo dito nga sa pinamimigay na ayuda. Alam mo, Jade, magandang binring up mo yan, ano? Kasi kung titingnan mo yung mga survey natin, ano, itong mga nagdaang mga buwan, kita natin napakalakas ni Vice President Sara Duterte sa Class D and E. Yung Class D and E, lalo na sa E, nandyan yung mga tumatanggap ng ayuda eh. Sa Class E na yan. At makikita mo na kahit anong bigay nila ng ayuda sa Class E, solid pa rin ang suporta ng mga mahihirap nating kababayan sa ating ikalawang Pangulo. No? So kumbaga, alam naman natin na galit ang tao eh. The fact na gusto nila si Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo, mas pinagkakatiwalaan nila si Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Mas mataas ang trust and approval ratings ni VP Sara. So kahit anong bigay nila ng ayuda, hindi siya nagko-convert into increase in trust. So ibig sabihin, Jade, yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda, so wow, they're wise. No, alam nila. So tanggap sila ng ayuda, pero deep inside, alam nila na hindi katiwa-tiwala itong gobyerno ni Marcos Jr. And I'm speaking dun sa ating mga nasa Class D and E as far as the surveys are concerned. Doon sa sinasabi mo kanina na para hindi magalit ang tao, actually ang tao galit na eh. Magtanong-tanong kayo, lalong-lalo na ngayon na maraming baha. If you ask around, and I think sa SMNI meron kayo dyan mga interview na napapanood ko. Yes, yes po. Merong ini-interview ninyo yung mga ordinaryong mamamayan. Talagang makikita mo no na galit ang tao. Lalo-lalo na yung mga kababayan nating mga nasa DNE na in-interview nyo. Sasabihin nila na galit sila. So, ang tao ngayon, iba na eh. So, tatanggapin nila yung ayuda, pero hindi ibig sabihin no na pinagkakatiwalaan nila si Pangulong Marcos Jr. So ganun po 'yan ano. So ang sa akin is sa totoo lang maganda naman in principle yung ideya ng ayuda. Kaya lang ang problema diyan sa ayuda is kapag kayo mga tumatanggap ay hindi na sila nakakaalis dun sa sitwasyon na yun na kailangan nilang tumanggap palagi ng ayuda. Kailangan at some point they have to graduate. No, kumbaga kailangan umunlad yung estado nila sa buhay to the point na hindi na nila kailangan ng ayuda. Pero ang nangyayari kasi ngayon, Jade, bukod sa dapat na nababawasan no yung dami ng ating mga kababayang tumatanggap ng ayuda, ang nangyayari ngayon kabaliktaran, Jade. Mas lumalaki yung ating mga kababayan, yung dami nila no, dumarami yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda. So, paano mo nasabi yan? I-increase nila yung mga ayuda programs eh. Kasi kung babawasin na ng budget niyan, ibig sabihin, umuunti yung tumatanggap. The fact na ini-increase nila yan, they plan to give more ayuda para sa mas nakararami nating kababayan. Naalala mo pa, Jade, nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. yung ating mga kababayang mahirap,
at yung mga malapit na maging mahirap, no? So Mm-mm. para bang ina-anticipate na ni Pangulong Marcos Jr. na yung ating mga kababayan na malapit ng mahirap magiging mahirap na, no? So I mean katawa-tawa siya, no? Dahil nga alam mo naman si Pangulong Marcos Jr. minsan katawa-tawa yung magsalita. But the thing is, dumarami yung ating mga kababayang tumatanggap ng ayuda kasi nga rumarami na yung ating mga kababayang malapit ng maging mahirap. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay partner Almar, anong direksyon na ng ating ekonomiya ngayon sa ilalim ng administrasyong Marcos, considering dito mga factors na nakikita po natin sa kanyang administrasyon? Hindi maganda, Jade, kasi mukhang kung magtutuloy-tuloy yung mababang paglago ng ating ekonomiya, we might be headed towards yung tinatawag nating stagflation. So yung stagflation, yan ay kombinasyon niya ng economic stagnation at saka inflation. So ang inflation natin ngayon, ang projection ng gobyerno, somewhere between 6 to 7% for the rest of the year, Jade. So mataas yan. Considering na ang target inflation natin nasa somewhere between 2 to 4% lang. So yun yung una. Ikalawa, yung ating GDP growth napakababa. At baka pumalo pa yan ng zero. Kasi pag nag-zero yung growth, ibig sabihin hindi nag-grow yung ekonomiya. So sa ngayon makikita mo pababa ang trend ng economic growth. At kapag pumalo yan ng malapit sa zero at yung inflation natin ay nasa 6 to 7%, masasabi natin na nasa stagflation na territory na tayo. So ano bang ibig sabihin kapag ka nag-stagflation? Ibig sabihin noon yung ating ekonomiya parang nakurta na. No? Parang ang nangyari is kumbaga natulog na yung ekonomiya natin. Kasi tinan mo ha, yung mga investor ayaw mag-invest sa atin, nag-aalangan kasi nga yung sitwasyon pampolitika, yung the way Marcos Jr. handles the economy, the way Marcos Jr. handles the government, yung mga issue, yung flood control, yung corruption, aalangan ang mga investor dyan. Ikalawa, yung ating mga consumer, nag-aalangan din gumastos. Kaya nakita natin yan dun sa latest economic growth figures na nirelease ng DepDev tsaka ng PSA. Makita mo yung household spending natin napakababa ng growth. And ang household spending, Jade, it's about 67% of our GDP. No? Ang consumer spending. So kapag ka consumer spending mo ay mababa, talagang malaki ang epekto niyan sa ating ekonomiya. So, in terms of the general direction we're headed, Jade, it seems to me we're going towards stagflation, and characterized by weak fundamentals. Ikalawa is lack of investor and consumer confidence. Ikatlo is high inflation. Ikaapat is exposure to external shocks. No, yung vulnerability natin diyan sa mga external shocks lalong-lalo na sa presyo ng produktong petrolyo. Nakita naman natin yan nung nagkaroon ng digmaan diyan sa Iran, ang laki kaagad ng naging epekto sa atin, Jade, no? So, yun yung nakikita ko na saan tayo papunta, no? Hopefully hindi tayo mapunta doon, but kumbaga lahat ng datos, no? It seems to me we're headed to that direction, Jade. Opo. Sir, si Almar po ito. Sir, mas malaki yung NEP para sa taong 2027 kumpara sa enacted budget ng 2026. Sa tingin po ninyo, kailangan po bang magtaas ng pondo sa susunod na taon, considering na wala naman po tayo nakikitang malalaking major projects ang kasalukuyang administrasyon, sir? Alam mo, Almar, maganda yung binring up mo yan niya, no? Kasi ang paniniwala ng economic team natin, and this has been true for many years, is kapag gumastos ang gobyerno, it is a solution to slow economic growth. So kumbaga kung matumal ang paglago ng ekonomiya, ang solusyon diyan para lumago, okay, gumastos ang gobyerno. Pero nakita naman natin itong panahon ni Pangulong Marcos Jr., gastos ang ating gobyerno, and yet hindi ramdam ng tao and hindi siya nagtatranslate into economic growth. So anong problema? Ang issue talaga dito, Almar, ay hindi yung paggastos. Ang issue dito is yung pamamaraan ng paggastos. No? How the money is spent, yung pamamaraan.
Kasi alam mo, Jade, kahit magbawas tayo ng spending, and if matino yung paggastos, makakapag-translate pa rin yan into economic growth. Mahirap gawin, no? Madaling sabihin, mahirap gawin, pero posible. Yan ay hindi ginagawa ng ating gobyerno. Kasi nga, ang paniniwala nila is gastos dito, gastos doon. Wala nga disiplina eh. Walang disiplina sa paggastos. So ang kanilang paniniwala is kapag ka nag-increase tayo ng spending, ihahabol nila yung spending na yan, no, for second and for third and fourth quarter of 2026, no. Baka tumaas yung economic growth natin. Pero the way the Marcos Jr. administration spends people's money, questionable sa akin eh. The way they are spending taxpayers' money. No? Kasi nga nakita naman natin yung outcome. Hindi ramdam ng tao at hindi nag-translate din sa economic growth, Almar. Sir, nabanggit na rin ninyo kung paano ginagastos yung pera ng taong bayan. Paano po masusundan ng ating mga kababayan kung tama po ba yung paggamit ng ating pamahalaan sa pondo po? At kasi alam naman natin na ang kasalukuyang administrasyon ngayon ay humaharap ngayon, sir, sa corruption issues po. Alam mo, kailangan kasi may transparency tayo. No? Kumbaga, halimbawa, magpapatayo sila ng flood control. Pag-usapan natin flood control kasi may malaking pera involved dyan eh. So, bago sila mag-propose ng isang flood control project, kailangan dyan ay pinag-aralan muna nila kung kinakailangan ba talaga ng flood control ng lugar na yun. Kailangan may feasibility, may scientific study. Ang nakita natin ng mga nagdaang taon is walang namang feasibility study, walang scientific study, and yet nag-allocate sila ng pondo para mapatayo, no, itong flood control project na ito. So ito yung sinasabi kong pamamaraan. Wala namang issue sa paggastos eh. So in principle. Kaya lang ang issue dito really is paano mo gagastosin. Gumastos sila ng budget, ginamit nila yung budget for flood control, and yet hindi naman pala kailangan. Napunta lang sa graft and corruption. So yun yung una. May mga project tayo na kailangan talaga natin na pagkagastusan. Wala tayong magagawa, kagaya halimbawa sa mga classrooms. Importanteng pagkagastusan yan. Ano? So may mga gastusin tayo na automatic appropriations ang tawag, Jade, Almar, no? Automatic, under the law, kailangan paggagastusan yan. Pero may mga klase tayo ng paggastos na kinakailangan pag-aralan din natin kung kinakailangan ba talaga. Isa pa, Almar, is tong issue ng confidential funds. And I'm not talking about yung issue kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman natin na for this budget and the last and previous budget, zero siya, wala confidential. Itong confidential fund ng Office of the President, how is that money being spent? Is that money being spent wisely? Diba? So again, yung issue niyan is yung paraan ng paggagastos. Ano yung mga outcomes na na-realize natin out of these confidential funds ng Office of the President? Was it being used properly, for example? Take the case, for example, Almar, itong nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga. No? Kung nagamit ng maayos ang confidential funds, hindi sana nangyari ang outcome na yan sa Ateneo de Zamboanga. Bakit? Kasi na-monitor ng mabuti ng ating mga school officials, no, ng DepEd for example, kung nagamit sana yung confidential funds for that purpose, na-avoid sana natin itong mga ganitong klaseng trahedya, Almar. So again, babalik na naman tayo sa issue ng pamamaraan ng paggastos. Ang nangyari, pinulitikan nila si Vice President Sara Duterte. And then tinanggal nila yung confidential funds ng DepEd. And yet ngayon, yan ang nakita natin nangyari. Sunod-sunod na mga trahedya sa mga paaralan. At that is just the tip of the iceberg, Almar. Ano pa lang yan? Dulo pa lang yan kasi ang daming nangyayari, no, sa ating mga eskwelahan. Nandiyan na yung recruitment, no, ng mga ng NPA, nandiyan na yung recruitment ng sumali sa mga rebelde. Maraming nangyayari diyan na hindi na namo-monitor ngayon kasi nga yung pamamaraan ng paggastos natin, no, tinanggal nila yung confidential funds sa DepEd na dapat sana nagamit ng maayos, no. At alam naman natin nung panahon ni VP Sara, nagamit niya ng maayos. And then ngayon, dahil sa maling paggastos, hindi tamang pamamaraan ng paggastos ng pera, yan ang naging outcome natin.